Dalawa lang po anak ko, namatay na daw yung panganay niya. Gusto ko sana kahit isa pa na anak, pero hirap daw siya magbuntis. Alam niyo ako, dalawang anak ko yung namatay, yung panganay at yung pangalawa. Kasi nga anencephaly. So wala siyang dito, wala as in tungkab yun dito niya. Hindi ko na pinakita or hindi na pinakita sa akin ng nanay ko yun. Kasi nga baka maiwan pa sa isipan kung ano itsura niyan. Yung kinukwento ko sa inyo ay kwento din sa akin ng nanay ko at saka ng kapatid ko. Kasi sila lang pati ng kuya ko ang nakakita. Hindi na nila pinakita sa ibang tao as in wala daw itong buong to. May mukha siya, may konting buhok, tapos dito wala na. As in, ukab talaga siya. Hindi siya na-develop ganun. Kaya nung nagbabalik ulit kami magbuntis na mag-asawa, nagpaalaga talaga kayo. Magpaalaga ka. Magpaalaga ka sa ano sa mga doktor na magaling. Ako kasi talagang magaling yung doktor nag-aalaga sa akin. Bago ako magbuntis sa pangatlo, yun na yung Lucky. Lucky ang pangalan niya kasi nga sinuwerte talaga ako. 2 years nag-folic acid ako. As in, folic acid. Everyday, folic acid talaga ako. Iniinom ko siya, pati asawa ko. Folic acid yan. Ito lang yung vitamins na binigay sa amin ng doktor. Tapos yung naka 2 years na kami. Pero nag-workout kami ha. Meron kami ginawa mga test. Mga cardiotyping, genetics. Tapos lahat yun sa Manila. Sa Human Genetics, ayun na. Nalimutan ko nung nakaraan sabihin. Sa Human Genetics sa Manila namin kinuha yung tapa. Tapos parang mga 1 week bago makuha yung result, bumalik ulit kami. And okay naman, yung cardiotyping siya yung genes, yun sa mga genes. Tapos, yun nga, napatuloy kami sa folic acid lang talaga. Tapos nung nabuntis na ako, grabe yung kaba ko. Sabi ko, baka maulit na naman anencephaly. Dapat kasi pagka ino-ultrasound ka, kalimitan, sa first, tapos sa dulo na, di ba? Parang sa dulo na. Ang nangyari sa akin, Mima, yung first, di ba, inano ko yung may pinasok na mahaba, ano tawag doon? Trans-B. Ginanon ako, tinignan yung heartbeat kasi wala pa ng baby heartbeat. Okay yung heartbeat, ituwan-tuwa na kami ng anak ko, ng asawa ko. Tapos yung medyo nabubuo na yung dito, yan, lagi na akong inu-ultrasound kasi tinitingnan kung okay ba, mabubuo para na ba. Ang galing talaga ng hobby ko. Lahat talaga. Tapos nakapanganak na ako kay Lucky. Alam niyo ba, pag dilat ko ng mata, sabi ko sa nurse na nag-assist sa akin, Dok pa nga pagkatawag ko kasi groggy ako. Kasi ano ako eh, yung, ano, ginawa, normal ako, pero wala akong naramdaman. Ano tawag na? Nakalimutan ko na. Basta yun. Tapos pagising ko, groggy ako, sabi ko sa nurse, Dok, Dok ang tawag ko sa nurse kasi groggy ako, buo po ba yung ulo ng anak ko? Tapos yung nurse natawa sa akin, sabi niya, yes, mami, malusog po healthy. Pero ang inisip ng pedya, di siyempre, nagtulong-tulong sa hospital, di ba? Baka mamaya mabuo nga yung bungo, wala namang brain. So natakot na naman ako. So yung brain, may tinawag sila doon, in-ultrasound yung brain ng anak ko. Tiningnan. So okay naman siya. Okay na okay. Kaya nga, laking-laki talaga siya. Tapos, after more than 10 years, gift naman, yung bunso ko naman. So, regalo ulit sa akin, kaya gift ang pangalan niya. Pero again, bago ako nagbuntis, folic acid uli. Nanganak na nga ako, nagpo-folic acid pa rin ako mga Mima. Malaking tulong sa amin ng folic acid. Tanong niyo sa inyo mga doktor, tapos magpaalaga ka.